Mga karos, good morning. Yeah, October 5, araw po ng Webes. Mukhang sigurado na to, maganda na yung weather natin. Okay, may nakadeploy po rito isang tao. Si Jamil nandito po. Jamil, good morning. Good morning. Pakipatay nga muna, Mil. Kaya makaka-copyright tayo. Good morning kay Jamil. Ito po yung tinatrabaho niya kahapon. Yan o. Pwede nga hawakan, Mil. Yan o. Wow. Ganda o. So yung kulay nito, may hinabol kami. Ayun o, tingnan nyo. O, diba? Wow. Tapos maghahanap kami ni Mrs. ng kulay ng lamesa na ganito. Ganito rin yung quality. Siguro mga 6-seater para rito. Dining table. Cherry red, no? Cherry red. Tapos mga pina-install namin ni Mrs. dito kahapon. Ayan na. Aircon. Tapos yung pinaka-condenser niya nasa taas. Mil acrylic thinner na. Tsaka liha 400. Yan. Tsaka brush, sir. Brush number ano? Brush. Number 2. Dalawa, sir. Sige. Okay na, sir. Sige. Bale ito mga karosa, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. May araw po ng Webes and enjoy watching po. Tara. Ayan, labas muna tayo. Bali, unang dadaanan ko dito yung hardware. May ano nga pala tayo, may pa-order tayo na 30 pieces muna na hollow blocks para dito sa phase 2. Phase 2 tuloy. Para sa phase 4, yan. Meron tayong hollow blocks. Naalala nyo yung isang ang lakas ng ingay ng motor. Naalala nyo meron tayong aasintadahan pa doon na pader sa pagitan po ng kusina at saka ng kwarto. Kaya nagpa-order muna tayo 30. Ngayon kung magkulang, habol na lang para matansya talaga natin kung ilan yung magagamit. Ayan, bali 450 pesos. Ayan, 30 hollow blocks. Para sa ano to, sa phase 4. Okay na, ma'am? Okay na. Ayun na. Acrylic thinner, paintbrush, liha. Ito na to. Anong tawag dito? Yung bidet at saka yung angle bulb. Ayan. Thank you. Thank you, ha. Sa inyo, boss. Yan, dumama na tayo rito sa hardware. Ito mga binili ko para to lahat sa bodega. Yan, kailangan ng pintor at saka mga kulang pa na accessories dun sa toilet and bathroom. Ginagawa na yung kalsada rito. Malapit to sa palengke. Bali ang kalsada na yan, extension yan papuntang Vista Mall. Yan yung Vista Mall na malapit dito sa amin. Oopya. Kasi to, dire-diretsuhin lang natin to. Phase 4 na. Phase 4 Lumina. Wow, napakaganda naman ng weather natin ngayon. Kung hindi uulan. Pansin nyo lang na mga karos, lagi kong pinupuri yung weather. Lagi ko sinasama sa vlog. Okay, dito na tayo. Ayan, nagme-merienda sila, oh. Ayan si Bilo, good morning. Good morning. Tsaka kay Louie. Meriendang pang hangover yan, ah. Yan, meriendang pang hangover. Si JP, good morning JP. Good morning. Ang dami mong fans dyan, ah. Oo nga eh. Ang dami mong tagahanga dyan, ah. Oh, kita nyo. Hop, try muna natin. Okay. Ito yung mga naganap kahapon.
Yan, binaklas na po to, dinimolish. Tapos andun yata si Master Jojo sa kabila sa phase 5. Tapos may order tayong hollow blocks. Mukhang dumating na. Nadaanan ko, nandun na pala. Para dito yan. Wall plaster sila. May mga semento pa naman. Ayan. Tapos yung mga buhangin nga pala, binistay ni Louie at saka ni Bilog kahapon. Yan, napakadami na nabistay nila. Bali yan lang muna yung assignment natin sa phase 4 ngayon. Ito buong araw, puro wall plaster. Tapos may kukunin din akong bara na naiwan dun sa bodega. Yung pambara namin para sa mga plastering. Yan, plastering sa outside wall. Tapos sa loob. Yan lang muna yung assignment natin. Kaya maganda tong weather na to para hindi masyadong mainitan yung ating mga manggagawa. Basta wag lang talagang uulan. Dito na tayo sa phase 5. Phase 5 Lumina. Si Master Jojo nga pala nakasalubong ko. Yan, bali papunta na siya ng phase 4. Meron pa siyang iba pang in-install dito. Tapos yung nandito ngayon si Kuya Dindo. Ayan si Kuya Dindo. Good morning po. Good morning! Good morning, good morning. May mga konting retouching pa dito. Kaya yung papalitan mo na. Yung ilaw dyan. Tsaka i-adjust. Oo. Baka abot mo na yan ng balde. Wala yung balde. Yan, galon. Baka abot na yan. 2 galon. Kaya sir, kukunin pa yung ilaw dun. Sige. Tapos ko to. Ayan, may konting retouching dito. Ayan, wall mirror. Yan, nakakabit na. Tapos, ito na nga po pala yung water heater. Ayan. Ito yung cord. Maganda rin to mga karawas ko, nakarekta. Kaso nga lang, ang breaker nito, nandun sa dulo. Yun, nandun sa dulo yung breaker. Kumbaga may wire yan sa taas na nakakonekta po dun sa breaker doon. May sarili siyang breaker, yung heater. Yan ma'am, okay na. Nagawa na po natin ang paraan. Mas maganda tingnan to eh. Pero kadalasan, may ginawa kaming ganito na nakatago. Nakaano siya rito. Nandito banda. Yan sa loob. Yan sa loob po ng ating cabinet. Yan, retouching na lang po to. Tapos linis. Halos okay na. Kuya, may kailangan ka rito? Basahan lang sir. Basahan? Oo nga no, nakalabas na ako. Sige, babalik ako rito. Oo. Balik tayo para sa basahan. Yan lang po yung rito, assignment din. Tapos ito, last day na to ngayong araw. Turn over na po natin to. Bibigyan na natin ng before and after. Yan, doon sa mga nagtatanong kung magkano, yan, abangan nyo po. Ayan, basahan, bumili tayo. Yan, babalik ulit tayo sa phase 5. Ayan, habang nakabukas, mag-vlog na rin tayo rito. Shoutout! Yan o. Sa client namin sa Migara. Shoutout sa inyo. Nagawa na ba? Nagawa na? Na-install na? Yun pala yung naka-live nung nakaraan. Oo. Meron nga pala tayong pinagawa rito. Kanina to pre, ito na ba yung atin? Ayan o. Sa bodega. Slide up. Screen door, full screen. Bukas ang ang kabit. Tapos ito na yung sa banyo. Sa toilet and bathroom. Tapos meron tayong pinagagawa sa kanila salamin. Bukas na lang din pre pagpunta niya. Bukas. Okay, yun lang. Alabangan natin yung wall mirror. Malaki yun. Nasa tansya mo pre, 4x8. Isang plywood. Isang plywood ang laki. So yun lang. Ginaanan lang natin dito. Bali okay na tayo rito kila Master Batang. Yan, babalik ulit tayo kay Kuya Dindo sa phase 5. Bigay kagad natin yung kailangan niya rin basahan. Yan, maraming salamat din kay Master Batang. Priority niya yung yung pinagagawa natin sa bodega. Yung ginawa niya kagad. Yan, bukas kagad ang kabit. Okay. Opya. Let's go.
Kuya, basahan. Pumunta ko na. Yun. Hahabulin mo na lang yun, yung isang pinto. Yan. Ito yung sa kabila. Yan. Top coat. Bali itong acrylic thinner, ihahalo to sa automotive lacquer na. Automotive lacquer, ihahalo niya to. Para rito. Mila, ito na yung brush tsaka ano. Liha. Tapos yung binili ko na bidet para rito. Stainless din. Ayan, habang umuulan, shoutout muna kay Mama Judith Rodriguez from Dubai, UAE. Yan, God bless po sa inyo dyan, tsaka ingat po palagi. Bagyo daw eh, according do sa nag-comment. Minsan hindi kami masyado nakakapanood ng balita. Ang bihira. Ayan, manonood tayo araw-araw. Yan, dahil para may update tayo. Pagka ganito po kasi yung pabugso-bugso yung ulan, napakahirap magdesisyon kung may pasok ba kami o wala. Malaki yung impact nito sa ginagawa natin trabaho. Yan, kagaya nito, nandito ako ngayon sa bahay, hindi ako makaalis kasi naulan. Pwede tayo mag-owner, kaso nga lang, lakas sa gasolina nito. Ito lang inaasahan natin para medyo nakakatipid tayo. Yung e-bike. Yan, wala pa naman tayong bubong pa ron, puro plastering. Bali si Jamil nandito na. Si Kuya Dindo naman nasa phase 5 na, tinutuloy yung trabaho. Okay, dito kami ni Mrs. sa bodega. May lasan yung yung isang tabla. Tingnan mo Joy. Pinapa-check natin kay Mrs. kasi siya yung may gusto po nito. Ano, okay? Ano, okay na? Yan din yung kulay dito. Oo, yan din yung kulay dyan. Parang maganda dito, baby pink. Mga dapat mga light colors. Puti, hindi yan. Primer lang yan. Pero puti yan, puti. Ano, ayos na ta? Okay na yan. Punta muna tayo ng phase 5 mga ka-Rockhouse. Hanggang ngayon, hindi maganda yung weather. Samantalahin natin habang hindi umuulan. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Para makapagbigay tayo ng update. Yan, pupuntahan ko lang si Kuya Dindo rito. Okay, dito tayo sa phase 5. Ayan na. Ayan si Kuya. Ayan, nagkakape lang kami. Yan, kape-kape. Tanggal stress. Tanggal stress sa kape. Ayan. Ano ba yung pinapahid mo dyan, Kuya? Ano to eh? Lacquer flow? Lacquer flow kasi Para matanggal yung mga buga. Ng buga. Lacquer. Yan. Ang linis-linis na ng bahay ni Ma'am. May kasama pang retouching. Yun o.
May nagtatanong nga po pala sa atin yung mga installation daw nitong mga pinalalagay sa wall kung may bayad. Sa amin po wala, libre na po yan. Bali, isang araw lang naman po gagawin po lahat yan eh. Pero maganda po sana lahat na para isang araw lang. Hindi yung pa isa-isa. Kumbaga, nagpapagawa kayo ng bahay tapos nakakuha kayo ng gagawa. Lahat po ng gusto nyo ipakabit, isang araw lang po. Dalhin na lahat para dire-diretso yung kabit. Ayan, kagaya nito. Yung mga pinakabit pa sa amin to yun. Ayan. Tapos pinapalitan. May chocolate brown ka pa dyan, kuya? Wala na, no? Tapos ito rin pinapaano ni ma'am to eh. Hindi kami nagkabit nito. Medyo matigas daw. Ayan, matigas nga. Pag pinipihit. Yung sa taas, malinis na. Yan. Bali ito, yung last touch nito, ako na, magdadala ako ng map dito. Yan, bali, pupunasan ko po ito. Bago natin na i-vlog uli. Before and after. Yan o, map na lang po yan. Linis na. Wow. Lakas ng tubig. Yan o. Pupunas na lang ito. Ayan, dito na tayo sa phase 4. Ayan, salamat naman kasi ambon lang. Hindi kagaya kanina tanghali. Talagang buhos yung ulan. Ito na po yung update sa mga ginagawa po ng mga kasama natin dito. Ayan, wall plaster dito. Ayan, meron na rin dito. Yung details nga pala nito, yung tatlong poste na nakikita natin, yung bawat paikot niya, ano po yan, may installation ng tiles, yung kwadrado. Tapos dito may tiles, lahat ng cladding. Dito sa side, tsaka rito, yan, naka-tiles yan, pati yan yung pinaka corner wall natin. Ayan, pinagpapatuloy nila yung wall plaster dito. Kanina may naumpisahan na si JP rito. Wala kang pants ngayon maambon no? Nagsipasok sila sa bahay nila. Ayan, pati dyan ayan, plastering sa gilid. Yan, kahit pa paano, tingnan nyo. Di naman persahan, pero nagawa nila na malagyan ng plastering kahit ito. Nakaulan. Marami pa ba yung ano mo? Yung tawag dito? Yung nahalo dyan, waterproofing? Marami pa na? Meron pa. Yan, sa loob pa kasi may plastering pa. Nako, nabati ko lang. Mukhang lumalakas Malakas yung ambon, nagiging ulan Yan, asintada rito. Napag-usapan namin nila Master Jojo rito na pwede naman na i-close. Ang gagawin po dun sa paghahalo ng semento, dadaan na lang dyan. Dyan na lang, iaabot na lang po sa bintana. Yan, para masaraduhan na to. Hindi pa naman bukas yung magpapadeliver tayo Hindi pa kahit hindi pa. Yan, meron pa tayong ilang araw na palugit pa. Ang kailangan nila dito, puro bakal. No, Jo? Puro bakal. At saka yung bubong na din. So, papa-order na natin, bubong, bakal. Magsisend na tayo sa CMT Metal Roofing. Tapos ito, nakapagpa-reserve na nga pala ako ng mga PVC panel na gagamitin dito. Bali, off-white. Kasi kadalasan naman talaga matte finish natin sa ceiling. Kapag ka hardiplex or cement board, matte finish lang. Yan, off-white or kulay puting latex. Latex paint yung finish. Ngayon, sa PVC panel naman, off-white lang yung pinili ko. According do sa napag-usapan namin ni ma'am. Yan lahat to. Pati yung toilet and bathroom, kitchen, tsaka yung kwarto na gagawin dyan. Dito sa living area, sa dining, pati dito sa gagawing kwarto. Off-white yung pinili natin. Tapos dito, wala nang PVC panel to. Ano na lang siya, insulation, industrial type yung finish.
Tapos dito, ang gagamitin natin is PVC roofing. Dito naman rib type, yero. Yan, pero lahat may meron siyang cement board lahat para may insulation. Yan, dyan na lang po iaabot yung halo. Wall plaster. Yan, bukas mag-aasikaso uli kami ni Mrs. para sa gate pass nito. Pero yung unang mga pinasulat natin sa gate pass, mga yan, metal paring, tsaka yung pang division, tsaka yung pang kisame. Yan, hindi muna namin pinapa-deliver para medyo maluwag lang dito. Sa tiles, ito pwede na. Ito, pero yung pang flooring, pang toilet and bathroom, sa kwarto, dining, hindi muna. Tsaka yung pang cladding, yan hindi muna. Pero ito pwede na. Pwede na natin itong ipa-deliver. So sa ngayon, tansyahan muna dahil yung panahon ganito pa. Okay, ito muna yung naganap ngayon dito sa phase 4. So yan lang muna. Yan. Yan, dito naman tayo sa bodega. Okay. Bali, meron nga palang comment dito. Regular viewer namin na si Melody's Mini Garden. Hindi ko alam kung lalaki siya o babae. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan po yung comment niya. So, tinatanong niya rito kung ano bang mas maganda, kung aluminum kitchen cabinet or doon sa kahoy. Ayan, kung dyan sa kahoy. So, ang unang rito, sagot, depende po, no? Depende. Depende kasi kung sa TV console, hindi naman po gumagamit ng aluminum dyan. So, depende pa rin kung ano talaga yung preferred mo. Hindi tayo makalapit doon, no? Medyo nag-i-spray eh. Okay, kasi kapag kahoy, maraming creativity ang magagawa mo. Maraming design, lalo na sa pintura. Yan, marami. Pero pagdating naman doon sa aluminum kitchen cabinet, siyempre, hindi na po yan inaanay, hindi yan natutunog. So marami siyang resistant, no? Marami siyang benefits. Pag dito sa kahoy naman, may tendency na pwedeng anayin, katagalan. Pero kapag ito ay nagkaroon ng damage, madali mo siyang mare-repair. Madali mo siyang maayos. Yun, isa sa mga advantage kapag kahoy yung ginamit. So sa ngayon, marami pa rin pong gumagamit ng mga kahoy. Kagaya doon sa bar header, hindi naman maganda kung aluminum ilalagay natin dyan, di ba? So, pati doon sa pati doon sa pinaka-rack niya, yung shelves, yung open shelves. So, okay pa din na gumamit pa rin ng kahoy. So, isa sa mga quality ng kahoy, ayan, yung mga varnish. Yan, maganda siya kapag binarnish. Tapos sa aluminum naman, bigyan ko kayo ng isa pang idea. Ito, matagal ko nang sinasabi. Kapag yan po ay pinagawa nyo, yung mga ganyang klaseng cabinet gawa sa aluminum, hindi na po ganito kakalat. Ayan, oh. Yan, hindi na po ganito kabusisi ang trabaho. Kapag pinagawa nyo, ano po kagad, naka-install na kagad siya, tapos na. Hindi kagaya nito. After na assemble, marami pong ginagawa, maraming preparasyon bago mapaganda. So kung tatanungin nyo ako kung mas mahal naman po yung aluminum or dun sa cabinet na gawa sa kahoy, depende po sa pagpipintura naman. Depende. Ayan. Ito, mas makapantay niya lang ng presyo nito halos yung ginagawa po namin dito. Kung ikukumpara natin sa kitchen cabinet, yung sa aluminum kitchen cabinet. Kasi ang mamahal po nung ginamit na material paint dito. Kasi duko varnish po kasi yung ginawa dito. Pero kung ordinaryong pintura lang, masilya, tapos finish lang ng dry enamel, tapos na kagad, ayun, medyo mas makakatipid ka. Pero kung magpapagawa kang aluminum cabinet, tapos ang pagproseso ng pintura ay parang ganyan, duko varnish, medyo halos pwedeng sakto lang or mas mahal lang konti yung aluminum. Ayan. Malinis, makinis. Malinis na makinis pa. Ayan. Primer pa rin ba yan, Lin? Ano na yan? Yung may Spiro? May Spiro na. Ito, alikabok lang to. Pero kita niyo gawa rito. Pakintab na. Ayan.
Yun nga lang, bago to maging ganito kaganda, maraming ginawa dito. So ilang araw din trinabaho yan, labor cost. Pero ito, pagka inassemble to na nag-aluminum, tapos na kagad. Wala nang pipinturahan pa, di ba? Oh. Yun lang. Balian lang po muna yung mga naganap ngayong araw po. Ngayong araw po ng Huwebes. Na maulan pa rin ha. Papatrabaho ko pa po itong gilid pati rito sa kabila. Yan kapag malapit na matapos to sa loob. So sa ngayon, yan lang po muna. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video po mga karos. God bless. Yan, ingat po palagi. Yan, paalam po muna. Tara.